What's up? This is MC at welcome sa panibagong episode ng ating series na How to Checkmate. At nandito na tayo sa part 2 ng Bishop and Knightmate. Tamad na tamad na mag-edit, guys. Tatama din kasi ako lalo mag-content. Dito sa example natin na to, sasagutan na natin yung pangalawang example ni or practice exercises ni Lichess. Kung saan yung knight natin ay nasa D2, ang bishop natin ay nasa D5, ang king natin ay nasa D4, at ang king niya ay nasa D6. Sabi ko dun sa part 1 na sasagutan natin to pero hindi ako masyadong nagagandahan sa examples ng Lichess. Feeling ko medyo ideal na to, medyo maganda na yung pwesto. Hindi siya may pagkakataon na hindi ganito kaganda yung setup. So gusto ko na mas realistic yung examples. Kaya yung part 3 doon natin sasagutan naman sa pamamagitan ng paglaban kay Stockfish at ilalagay natin yung knight natin at bishop sa initial position. Pero yung part 3, hindi natin siya expound ng masyadong sobra kasi gagamitin lang natin yung aaralin natin sa part 1 and part 2. So dito, ang standard kasi talaga, igigitna mo yung mga pieces mo. So yung bishop mo nasa D5 na, nakagitna na, yung knight na lang sa E4. So let's start with knight E4. Nagkataon na with check siya. So nag-king D7 siya. Ngayon naman, kailangan ma-recall natin yung paano nag-coordinate or nag-harmonize yung bishop and knight. So sa ganyang pwesto, nagkikreate sila ng barrier. So yung knight sa E4, binabantayan yung F6 tsaka yung D6. At yung bishop naman, binabantayan yung E6 tsaka yung C6. So, hindi kasing powerful ng dalawang bishops yung knight and bishop. Pero kaya rin nilang mag-harmonize. Tulad niyan. Ngayon, nag-king D7 siya, lapit na rin natin yung king natin. King E5. O, nag-king D8, nag-concede na, punta tayo sa D6. O, ngayon, kung naalala nyo, binanggit natin sa part 1, syempre kung napanood nyo na mamatihin natin siya either A8 or H1. Kasi nga, light squared bishop meron tayo. So, hindi natin siya mamamati sa H8 o kaya sa A1. Ngayon, kung pipilitin natin siya na magpunta sa A8 kasi doon na malapit yung king niya, sisikapin niya naman na magpunta sa kabilang direksyon, sa H8. At okay lang yun, part yun ng process. Basta makapigilan natin siya sa 8th rank, okay na yun. Ngayon na nakagitna na yung knight natin tsaka bishop, naka-center na sila, centralized. Yung king natin nasa D6, yung king niya nasa E8. Ang goal na natin dito, malagay yung knight sa F7. Then, tsaka ako sasabihin yung sunod. So, yun yung goal. So, lipat muna tayo sa G5. Nag-king F8 siya. Then, lagyan natin yung knight natin sa F7. At nag-king G7 na siya. So, dito, tatry niyang tumakas dito sa F6 tsaka G6. Bawal siya sa H6, covered yun ng ating knight. Ngayon, paano natin babantayan yung F6? Kailangan lumapit yung king natin sa E7. O, nagpunta na siya sa G6. Pwede siyang tumakas sa F5 o kaya H5. Pero mag-aalangan din siya dyan. Kasi lumalapit din siya sa territory ng kalaban. Kaya hindi rin yun ganun ka-ideal. Ngayon, pwede nating kontrolin dito yung H5 para lang mapilitan siya na mag-concede. So, pwede tayong mag-bishop F3. Or actually, bishop E6 ang mas maganda kasi pwede rin pala siya magpunta sa F5. Ayan. Dito, tingin ko hindi siya pupuntang H5 kasi ang plano natin ay sa A8 siya matihin, pero kung pupunta siyang H5, mamatihin natin siya sa H1. So, hindi rin maganda sa kanya. Kaya ngayon, nagpunta siya sa G7. Ngayon, kung makokontrol natin yung G6 ng bishop natin, mapipigilan natin siya na umangat pa dyan. Meaning, mapipilit natin siya na magpunta sa 8th rank. So, let's play bishop F5 to control not only G6 but also H7. So, ang only legal move niya lang ay king G8. Ayan na. Next goal naman dito, dapat yung knight natin at yung king natin maging vertically or horizontally aligned sila kasama ng king ng kalaban. So, dito dapat magpunta tayo sa F6. Ayan. So, naging F8 siya. Only legal move. So, nagkataon doon na nababantayan natin yung H7. Kung hindi natin yung nababantayan, pupunta yung king niya doon. O ngayon na, nandito na siya sa F8 at naka-align na yung knight natin ng king, nagkataon lang na pati yung bishop, though hindi naman yung planado, kukontrolin natin pa isa-isa yung king, yung square ng king. So, gusto natin siya na magpunta sa A8. So, pipigilan natin siya sa G8. Paano natin gagawin yon? Bishop H7. Eto na. Nag-king E8 na siya. So, ang tinitignan ko dito, merong nabubuong sandwich sa pagitan ng dalawang king pati ng knight.
Kapag siya na yung nagkusang umalis doon, tulad dito, nag-king e8 siya, pwede na natin i-maneuver yung knight natin. Itong knight kasi natin, maglilikha to ng W pattern. So, yan talaga yung route ng knight. Ngayon, unahin natin sa e5. Okay, nag-king d8 siya. Pero pwede rin siya mag-king f8 doon. Kung nag-king f8 siya doon, magna-knight d7 na tayo. Check. Check yon. Tapos tatabihan natin yung knight pag inatake niya. Pero ngayon pinili niya ay d8. So, ang gusto niya mangyari, pupunta siya sa c7, tapos b6, tapos a5. Tapos tataka siya papunta sa kabilang dark square corner. At hindi natin yun pwede payagan na mangyari. So, pipigilan natin yan. Hahabulin niya ng king natin. Let's play king to e6. So, ito kasi yung concerns natin, yung dark squares. Hindi kasi ang kaya pigilan ng bishop natin at yung king natin malayo. So, nag-king c7 naman siya ngayon. Ang threat niya ay either magpunta sa b6 or c6. Yung b6 yung pinaka-concern natin. Kasi yung c6, kaya yan habulin ng bishop. Or kung hindi man yung c6, yung mga next na pupuntahan niya, kaya yun pigilan ng bishop. Pero ang concern ay yung b6. So, kailangan yung knight natin magpunta na siyang d7. Ayan. To stop the enemy king from going to b6. So, nag-king b7 muna siya. So, since hindi siya makakapuntang b6, tatry niyang magpuntang b7, tapos a6, tsaka siya iikot. So, ibig sabihin, kailangan natin mapigilan tong king sa pagpunta sa a6. At kaya yon ng ating bishop. So, galing sa h7, lagyan natin sa d3, controlling a6. Ayan, siya naman ay nag-king c6. So, gusto ko i-observe nyo tong pattern na to. Ito ay sobrang powerful. Naggagawa tayo ng cage kung saan hindi makakatakas yung king. Yung b5 at a6, kontrolado yan ng bishop natin. Yung c5 tsaka b6, kontrolado yan ng knight natin. Then yung c5, d5 at d6, kontrolado naman ng king natin. So, saan lulusot yung king niya dyan? Wala. Kaya kung magagawa mo tong ganitong harmony, hindi talaga makakatakas yung king ng kalaban. So, dito kailangan lang natin gumawa ng waiting move kasi wala naman siyang pupuntahan dyan eh. So, galing sa c6, gusto natin bumalik siya ng b7. So, ibig sabihin, kailangan lang natin panatiling guarded lahat ng important squares na yan. Kailangan bantayan lang natin yung b5 para hindi siya makalusot doon. So, ang king kasi, normally hindi siya magandang pang-waiting move. Kunyari, itong king natin sa e6, binabantayan niya kasi yung d5. Kunyari, nag-waiting move tayo gamit yung king natin papuntang e7, makakataka siya ng d5. So, ang mas magandang pang-create ng waiting move ay yung bishop natin sa d3. So, pwede tayong magpuntang c4 at binabantayan pa rin natin yung b5. So, itong king na to ay mauobligan na magpunta sa b7. So, let's play bishop c4. O, siya ay nagpunta sa c7 rather than b7. O, observe. Itong knight natin, pinipigilan siya sa b6. Ngayon, kung hindi natin siya pipigilan, babalik siya sa c6 o kaya sa b7. Pero kung kaya natin kontrolin yun, dadali yung buhay natin kasi liliit yung pwedeng puntahan ng kanyang king. At kaya natin kontrolin yung dalawang yun gamit ang bishop natin sa c4 papuntang delta 5 or d5. At ayan. So, bumalik na siya sa harap ng ating knight. So, king d8. Ngayon, pwede nating i-initiate yung sandwich. King, knight, king. O, KKK. O, yung knight KNIGHT yun guys. O, KKK. Tapatan sila. Sige. King, D6. Pumunta siya sa E8, pero make sure nyo lang guys na hindi siya makakatakas. Yung knight natin sa D7, binabantayan yung F8. Yung bishop natin sa D5, binabantayan yung F7. Yung king, binabantayan yung E7. So, kung gagawa tayo dito ng waiting move, babalik yung king niya sa D8. At kaya natin gawin gamit yung bishop natin. So, pwedeng ilagay lang natin sa E6 or pwede rin C4, B3, or E2. Lahat yun correct. Pero syempre dito tayo sa E6. O, ayan. O, sandwich method na ulit or sandwich pattern. King, knight, king. Ngayon, kung mapipilit natin siya na magpunta sa A8, maganda. So, para mangyari yung kailangan bawal siyang magpunta sa E8. At kaya siyang pigilan ng bishop natin. Bishop F7. O, yan na. Napilitan na siya magpunta sa only legal move niya yun, King C8. So, dito, umalis na naman siya sa sandwich pattern at panahon na para gumalaw ulit ang knight. So, knight C5. O, bumalik siya sa D8. So, pwede natin siyang i-check sa
Bravo 7. Knight, Bravo 7, check. Only legal move. King C8, attacking the knight. So pag inatake niyo yung knight, basically kailangan natin bantayan yan. So King C6. At siya ay nag King B8. So dito tingin ko pwedeng ilapit pa yung king para sandwich pattern ulit. King B6. At nagpunta na siya sa A8. Ngayon, itong knight na to, pwede na natin siyang i-maneuver. Ang goal natin, paglalagyan natin, take note of the pattern ha, A8. So, ang magmamati dyan, bishop, dito sa H1, A8 diagonal. So, ibig sabihin tong knight, dapat nasa D7 siya o kaya A6 para deliver yung attack sa B8 square. At syempre, kailangan bantayan ng bishop natin yung C8 kasi kung hindi, makakatakas yung king dyan. So, yun yung unahin natin. Or, actually, pwede rin naman, or pwede rin yung knight na agad. So, itong knight, plano natin siyang ilagay dito sa A6. So, dito tayo sa C5. At dito, kung check agad tayo sa A6, makakatakas siya sa C8. So, ayaw natin na makatakas pa siya sa C8. Kaya, kontrolin na natin yun ng bishop natin. So, bishop E6. Babalik siya ngayon sa A8. So, notice na dalawa lang yung nililipat-lipatan niya. B8 and A8. At, huwag niyong kokontrolin yan pareho. Or yung isa pa dyan. Dahil magiging stalemate na. So, dito yung knight natin, gusto natin siyang ilagay sa A6. Pero hindi ngayon. Dahil pag nilagay natin siya ngayon sa A6, makakontrol natin yung B8. At wala siyang legal move. Tapos, hindi siya under check. So, that's stalemate. And ang result nun ay draw. At ayaw natin doon. Kaya naman, aabangan natin yung pagkakataon kung kailan natin malalapag yung knight sa A6 na darating to with check sa B8. So, dapat yung king ng kalaban, mapapunta natin siya sa B8. Ibig sabihin, kailangan natin gumawa ng waiting move and again, kayang-kaya yun gawin ni bishop as long as babantayan niya yung C8, walang problema. So, ibig sabihin, pwede natin siyang ilapag as long, kung saan man, as long as bantay sarado niya yung C8. So, syempre, dito tayo sa malapit, D7. At nag-king B8 na nga ang kalaban. So, ang knight A6 ay darating na with check. So, ito yung inaabangan natin. Knight A6 check. At only legal move niya, king A8, kung saan kaya na natin siyang i-checkmate with bishop to C6. Ayan. So, nag-recommend na naman ng bagong sasagutan, pero hindi natin yan sasagutan. So, parts 1 and 2, itong part na to ay part 2, sinagutan natin yung mga binibigay ni Liches. Sa part 3 naman, sasagot tayo ng kakalabanin natin si Stockfish, level 8, at lalagyan natin ng time control. Pipiliin natin yung pinakamahirap na posible. Nasa initial position yung knight and bishop. So, para ma-practice tayo at patunayan na hindi ito basta scripted. Kahit kalabanin mo yung magaling, ay magagawa mo pa rin na matihin ang kalaban gamit ang knight at bishop. Yan, see you sa part 3.